Hello everyone! So for today's video, yan, may panibago naman tayong tutorial ng mga lods, mga boss, lalo na sa mga baguhan, sa mga beginners. Yan, keep on watching para po sa inyo itong video na to. Ang ating tutorial ngayon mga lods, wala nga paligoy pa, ay tungkol sa multi-tester. Yan, or ang tawag po dito is pwede siyang multi-tester, pwede na rin siyang clamp ammeter, ang tawag ko talaga dito mga lods. So ammeter siya, clamp tester. Yan. So sa mga hindi pa nakakala mga lods, so itong ganitong klaseng tester, so marami siyang pagkagamitan talaga siya. Marami siyang pakinabang mga lods, lalo sa mga baguhan natin mga technician o sa mga mahilig mag-DIY. So tuturo ko sa inyo yung mga itong klaseng tester, yung mga sikreto niya na tinatago na dapat mong malaman. Yeah, mga lods. So yan, keep on watching at isasayin natin kung ano ba talaga yung pinagamit nito mga lods. So yung mga lods, yung ating dito tayo. So ipapakita ko sa inyo mga lods yung ating selector switch. Meron tayong AC/DC, voltage, yung hertz, figure sa mga lods. And then itong isa yun sa ohms, yan, sa resistance, continuity, meron siyang capacitance, and then meron din siyang pang-diode sa mga pang-electronics sa mga lods. So di rin natin gamitin yan. Yung ganap ng mga rin kailang gamitin is yung capacitance niya, ang mga capacitor mga lods. And then ito rin guys ang pinakamalaga din sa lahat, yung pagkuha ng temperature, ang degrees Fahrenheit and degrees Celsius. Hindi tayo itong mga lods ang DC ampere niya, pwede natin pangkuha ng mga DC direct current ng trahe. Kasi itong mga lods, pwede nyo ito yung sa AC ampere, pangkuha lang ng AC ampere ng lods. At itong isa naman yung lods yung MCB, ito yung kalimitan wala sa ibang tester. Yan, kumakalapan nito yung mga lods. Ito yung sikreto na mas mabili natin mga lods sa salubayan nyo lang at katawan natin. Ito yung LCD ng LCD ng contact voltage yan tayo dito. So yan, sigayin natin ang natin muna mga lods. So ito yung pang sensor, pang temperature natin. So meron siyang polarity din mga lods, so may positive negative din yan. Meron yung focus, yan, positive, and then negative common. Okay. So dito yung mga lods, magaling natin nagpaka natin dito. Yung pula, natin automatic positive na yung negative natin. Then select na natin yun, ipaka natin. And then selector na natin mga lods, selector natin sa Fahrenheit and degree Celsius. Wala ko yung select yan. Nakita yung mga lods ko. Yun yung nare-range niya. Degree Celsius yan. Kung gusto nyo naman gawin yung Fahrenheit mga lods, so select na lang dito. Sigunit nyo yung select. At mag-gain minute na. Fahrenheit na. Kaya okay. So Celsius, degree Celsius. Magaling. Napaka-gandang tester itong mga ganito mga lods. So marami mga sunglan itong mga lods sa mga online na shopping. So mas mura pa. Yung 6 na brand, magandang klase yung mga lods, yung tag 200 plus nandun. So gagawa ko sa application, may libang DIY dyan. So kapag nakabot sa kanila, so maganda rin yung gamitin mga lods. So ito yung mga pinakalang natin para hindi tayo ng brand natin. Tapos tanggalin natin yung mga lods. Tanggalin natin. So yan, ang next natin mga lods, yung madali na mga lods yung pagkuha ng tawag dito yung ating capacitance, continuity. Kung gusto nyo yung lods yan, magawa yan, naka-select tayo sa ohms. So marami siyang bali, apat, may continuity, may resistance, may diode, at may pang-capacitance. Kung gusto nyo mga lods yung yan, pang-resistance yan, nakaselect sa sa mega ohms yan, automatic na yung mga loads. So kung gusto natin naman natin yung select, hanapin natin yung continuity yan, magpabasa rin yung mga loads. So yan,
So, lagay natin yung test probe niya. Test pad. Lagay natin. Susupak na natin. So, yung mga lugar, ito yung sa continuity. Magbabasa rin siya pag select natin sa continuity. Lagay nga ulit sa rin dyan. Magbabasa yan. Okay. Para meron na din sa rin madetect kung putol ba yung ganyan o hindi. Yan. Yung mga fuse. Para sa rin sa rin na then, ang gusto naman natin sa capacitance natin, select natin ulit. Kasi, select yung select niya. Ito mga ulit sa time yan, diode time yan. So, parang pang diode lang na pyesa yan. Yan. And then, NF natin yan. Then, mga rods yung NF na yan. Ibig sabihin yan, nanofarad na yan. So, yan, automatic yung mga loads pag nag-check tayo ng capacitance, ng capacitor, yan, nagsasabi sa akin, detect kung ilan ba yung value. So, hindi tulad sa mga analog na resistor, so hindi natin malaman kung sakto ba yung capacitance na nakakalagay na indicate sa capacitor na chine-check natin. Kaya mas maganda, mas accurate talaga na loads kung naka-digital tayo. So, kung ano yung nakalagay dun sa mas maganda talaga na yung maririg niya isaktuan talaga. Ayan, makakita talaga natin kung humina ba o wala na. So, doon natin mas mabilis natin makakita pag naka-digital tayo na multi-tester or ganitong klase. Itong mas mahal ng mga loads kasi may tester ko na-update mo sa lahat, may clammeter ka na. Ayan. So, meron din mga loads kasi yung pinag-favor rin ako sa mga analog na multi-tester. So, meron din siyang meron din siyang advantage. So, na hindi niya nasusukat ng analog sa digital. So, para silang dalawa. So, may pag-5 talaga. Kaya kung talagang alam nga lang ng mga loads sa mga technician electronics ka, kailangan dalawa talaga yung tester mo o tatlo. Maglang computer ka na, may digital computer ka pa, multi-tester and analog multi-tester. So, dapat kompleto yun ang gamit mo. Pero pag mga pambahay lang, mga loads yung gamitin mo ng pang-DIY, so pwede nang gamitin mga loads na maganda pang gamitin. Ayan. Next tayo sa check natin. Siyempre itong mga loads na pala naman ito. Voltahe naman tayo. So, naka-AC tayo. So, pag gusto natin DC mga loads, so naka-AC yan, pilitin natin yung DC. Or hertz mo na yung mga loads. Tapos yun, isa DC. So, balik tatlo. AC, DC, and hertz pwede sa mga loads. So, sabali natin maselect. So, yan. Yan ang ginaganda sa kanya. Then, punta naman tayo sa yan, dito naman mga loads sa mga amperahe ng ating DC, mga direct mga battery, direct current DC. Okay, so pag wala namang amperahe mga loads, so wala tayong battery. Pag wala namang amperahe, so ganun lang siya, i-clamp mo na siya ganun, so makukuha mo ng amperahe. So dito kasi mga loads sa naka-AC ito, baka wala tayong dapat merong components na nakasalpak dito para makuha natin ng DC ampere. Hindi yung mga loads yung isa, itong gamitan na yung ginagamit yung AC ampere. AC ampere. So yan, testing natin yung electric pump natin dito para makuha ng dapat ito kasi yung paano makuha ng ampere. So ito yung electric pan natin. Electric natin. Tumana na siyang loads. So yan, makuha natin kung ilang ampere ba yung sukat natin. So yan, ganun lang mga loads. So yan. Lampan natin dito sa isang lane niya. Makikita na natin kung ilang ampere yung electric pan natin. So nasa pa 1.1. Yan. 0.1 na siya yung mga loads. Diba, napakababa lang. Kabila. Okay. 0.17, 17 na siya. Ayan. 10 na rin mga loads.
So, yung pinakalas mga lods, yung ano para sa lahat, pinakamalaga mga lods ito, yung NCAB. So, hindi natin kailangan na, ito lang ito, birang-birang mga lods yung nakakarap sa mga ganito. So, pag mga baguang kahit yung mga matatagal pa na mga technician, yung veteran ito, bira pa lang nakakarap ng mga lods. So yan, kahit ako din naman matagal ko na rin yung hindi na rin nalang. Kaya ito ko yung knowledge. Itong NCAB yung contact voltage. Meron siyang magnetic field dito sa dito sa ating dito siya nakalagay sa mismong dulo nito. So yan, ang pagkuha ng knowledge, ang mangyayari dyan pag naka-select ko sa NCAB, ang mangyayari dyan mga loads, pag dinikit natin sa mga wire, ayan, pag nagagod sa bibigit natin, nagbabasa yung mga loads yan. Ibig sabihin, pag ganyan, may power siya. Ayan. So, hindi natin kailangan ng loads na kailangan pa ng test probe kung hassle, di ba? Kaya, mas maganda may ganito. So, alam natin kung saan yung putol na linya, mas madali na rin na-detect, may putol na linya. Then, may supply na kurente. Ayan. Mati-detect nyo ito ng NCAB. So, try natin na tanggalan ng supply ng load, limutin natin. May magbabaser pa rin. Hindi siya magbabaser pag nakadikit siya. Pag nakadikit yung dalawang linya, dapat hindi siya magkadikit yung dalawang linya. Kailangan isang linya lang. So, ngayon mga loads, i-unplug natin yung extension. Ayan, ganun tao. So, titignan natin kung magbabaser pa ba. Pag di lang knowledge, wala na. So, ito yung talagang napakaganda sa kanya. Ang NCAB na to. So, yan. Baksak natin ulit kung nagalang ulit pa natin. Yan. Okay. Yun ang gabi sa lahat. Knowledge, kaya sinasort ko sa inyo na mas maganda kung ganito na lang yung tester nyo. Mas mabilis natin detect kung may putol ba yung ating supply, may putol ba yung linya ng current natin, yung wells, mga wire. So, hindi natin kailangan naman putol-putol pa, magbalat-balat pa ng mga wire. So, matakaasal yung knowledge. Sa mga online knowledge, mura lang to. So, natin nyo lang may NCAB yan. Tapos may malaga sa kanila, may capacitance yan. Kasi limit natin yung ginagamit. So AC, DC, madali naman yan. So, yun yung mga loads for today. At yun yung mga loads ng ating for today's video ngayon. Ano po, pakilike na rin yung pakishare. Para mas marami pa tayong natulungan ng mga baguhan. Kapwa natin technician na hindi pang alam sa right ng tips na to. And then, pakituloy below down yung loads yung mga katanungan tayo. And then, paki-heart and pakipalo na rin para tikipay sa aking mga videos na ating hanap. Maraming salamat mga loads. God bless everyone. Goodbye.